Ngayon ay tapos na ang halalan na inaantay ng lahat at panahon na ng pagpapatawaran at pagkakaisa. Kalimutan ang mga alitan at hindi magagandang salita na atin mga nabitawan. Diyan kayo mali dahil nag-uumpisa pa lang ang totoong laban. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Atin pong busisain ang naganap na halalan. Atin alamin, sino ba ang nakinabang? At tapos na ba ang hidwaan na magkabilang panig ng DDS at mga BBM? Kung atin matatandaan na sinisigaw ng mga Duterte na ginigipit sila ng administrasyon dahil sa kabi-kabilang pag-iimbestiga di umano sa tagong yaman at corruption ni Sara Duterte. Kasunod nito ay ang pagpayag ng BBM administration sa pagdampot kay Rodrigo Duterte ng ICC na wala daw jurisdiction sa Pilipinas. At dahil dito, pumutok sa galit ang mga Duterte, 10 ng kanilang mga supporter. At sila ay nagsagawa ng kaliwat kanan welga laban sa BBM administration at sumisigaw ng people power upang mapatalsik si Bongbong Marcos. Pero sila ay nabigo. Bagamat marami sila sa bilang, ay hawak naman ng administrasyon ang mga kapulisan. Kaya nauwi sa wala ang kanilang effort. At dagdag pa dito ay napailan si Sara Duterte ng impeachment sa Kongreso. At sa ngayon ay tumuloy na ito sa Senado. Alam naman natin na numbers game ang laban sa Senado. 8 boto lamang ang kailangan upang ma-acquit si Sara Duterte. At dito na nga ipinanganak ang Duterte na kandidato ng oposisyon na ang paniniwala ng iba ay ginawa lang ito upang dumami ang mga DDS sa Senado at boboto in favor of Sara Duterte. Kaya kaliwat kanan ang promote ng mga DDS vlogger ng 10 senatorial candidate ng DDS. Kahit na mahihina ang mga ito at mayroon mga kaso. Aminin man natin sa hindi ay totoong mahihina ang mga kandidato ng DDS. Bukod sa hindi pa kilala, ang iba dito ay mga bobo at walang kakayahan. Hey, hey, hey! Mr. Epektibo! At ito ay nakita ni Sara Duterte, kaya inendorso niya sila Amy Marcos at Camille Villar, na bagamat tutol ang mga DDS vlogger, wala silang magawa dahil iba ang takbo ng utak ni Sara Duterte, hindi ka-level ng mga bobong vlogger ng DDS. At dahil sa ginawa ni Sara Duterte ay nadagdagan ang suporta niya mula sa Senado. At dahil dyan, kung ang botohan ang magiging basihan ng pagka-impeach ni Sara, ay makakatulog na kayo na mahimbing dahil more or less, nasa 10 ang siguradong kaalyado ni Sara Duterte sa Senado. Tulad ng sinasabi ko, ay nag-uumpisa pa lang ang totoong laban. Dahil hindi papayag ang Marcos at Romualdez na manalo si Sara Duterte sa darating na presidential election. Dahil pag nangyari yon, ay mababaligtad ang sitwasyon. Sila naman ang iimbestigahan at ipapakulong. Ang tanong, sino ang totoong nanalo nitong nagdaang eleksyon? Ibibigay ko ang boto ko sa mga Duterte.